Sa nakaraang video natapos tayo kung saan nakita ni Jiang Ting ang nakakaawang kalagayan ng kanyang uncle habang nakatali ito at nababalutan ng mga malalaking bagan at may nakakabit na mga host sa kanyang katawan. Galit na galit ang ating bida matapos makita ang kalagayan ng kanyang uncle Jiang Kaiyu habang napapaisip kung paano nila nagawa ang ganitong bagay. Sinabi ng uncle ni Jiang Ting na para na siyang patay na tao sa kanyang kalagayan pero natutuwa ito na makita si Jiang Ting na lamaking maayos. Naisip ng ating bida na napakahina na ng kanyang uncle at sinabi niya dito na ililigtas niya ito ngayon din. Ngunit sinabi ng uncle na hindi pa ngayon ang tamang oras sapagkat madaming tao ang sangkot sa pangyayaring ito at makakaapekto ito sa magkabilang partido kapag iniligtas siya ni Jiang Ting. Sinabi din ng kanyang uncle na tatargetin siya ng mga taong ito. Sumagot ang ating bida na wala ng tamang oras pa para maghinti pa at papatayin niya ang mga taong involved sa pangyayaring ito. Nagsalita ang kanyang uncle na kumalma lang ito sabay itinuro ang dalawang container sa gilid na konektado sa kanyang katawan at naglalaman ito ng crow poison. Sinabi nito na kapag pinutol ito ay kakalat ang crow poison sa kwartong ito. At sinabi niya rin sa ating bida na konektado ito sa buong bilangguan at kapag pinutol ito ang buong bilangguan ay guguho. Sabay tanong sa ating bida kung susubukan pa rin ba siyang iligtas. Sumagot ang ating bida ng oo at alam niya ang kanyang ginagawa kaya susubukan niya. Agad kumuha si Jiang Ting ng dalawang bato na binalutan ng currency sabay ibinato sa kisame. Nagkaroon ng maliit na pagsabog sabay ang mga tipak ng bato mula sa kisame ay bumagsak sa dalawang container na naglalaman ng crow poison. Humanga naman ang kanyang uncle at sinabing maganda ang kanyang ginawa. Di na nagpatumpik-tumpok pa ang ating bida at agad nagpalabas ng kanyang lightning sword sa kanyang kamay sabay hiniwa ang mga bagan na nakapulupot sa kanyang uncle. Habang nahuhulog ang kanyang uncle ay agad sinalo ng ating bida ito gamit ang kanyang likod. Matapos masalo agad sinabi ng ating bida na aalis na sila. Isang sandali mula sa natabunan na container lumabas ang crow poison at nag-aniwan itong isang halimaw na may malalaking pangil. Agad nitong hinabol sina Jiang Ting at Kakagetan habang tumatakbo. Ilang sandali lang at malapit na silang masakmal ng crow poison. Binaliwala lang ito ng ating bida sabay kumpiyansang binato ito ng kanyang fireball sa bibig ng halimaw. Sa kanyang ginawa nagkaroon ng pagsabog at ang crow poison ay tuluyang naglaho. Humanga naman ang kanyang uncle habang sinasabi sa kanyang isip na kamukha ni Jiang Ting ang kanyang ama. Habang nakapikit sinabi nito kay Jiang Kaifeng na ama ng ating bida na maging mapayapa na ito sa kabilang buhay dahil napili na nila ang tamang tao na may kakayahan para mamuno sa kanilang Jiang family. Habang nag-aantay ang dalawa ay biglang lumabas ang ating bida pasan ang kanyang uncle Jiang Kaiyu sabay sinabi sa dalawa na aalis na sila. Naggulat si Jiang Baihe sa kalagayan ni Jiang Kaiyu sabay napatanong sa isip kung bakit ito naging ganun kamiserable. Sinabi ng ating bida na guguho na ang lugar na ito at kailangan na nilang makalabas ngayon din. Habang tumatakbo sinabi ni Jiang Liang sa ating bida na kailangan nilang makahanap ng doktor kaagad sapagkat ang uncle Jiang Kaiyu ay nasa di maganda ang kalagayan. Sumagot ang ating bida na may plano siya paglabas. Agad napahinto ang tatlo sapagkat ang kanilang daraanan ay tuluyang nagsara. Sinabi ng ating bida na ang kulungang ito ay kusang mawawasak at sarado na ang lahat ng labasan. Ilang sandali ang gusali ay tuluyan ng nawawasak habang yumayanig. Dahil sa pangyayari si Jiang Liang ay napaluhod na lang habang umiiyak sa sobrang takot na isip na mamamatay na sila. Pinakalma agad ng ating bida ang umiiyak na hanggal. Habang gumuguho ang gusali kasabay ng pagbagsak ng malalaking lipak ng bato mula sa kisame. Sinabi ng ating bida kay Jiang Liang na siya lang ang makakatulong para makalabas sila ng buhay sa gusaling ito. Habang babagsak na sa kanila ang mga malalaking tipak ng bato ay agad itong sinalubong ng apoy ng ating bida. Tumingin ang hanggal na si Jiang Liang sa kanyang braso sabay sabing ang machine ang pinakamasilan na bagay at tanging mga nasa linya lang ng machinery ang makakagawa. Sabay sabing ang bloodline ay walang panama sa machine. Sa isang banda ang ating bida ay walang tigil na sinusunog ang mga bato na nahuhulog mula sa kanilang itaas at makikitang nahihirapan na ang ating bida.
Biglang tumayo si Jiang Liang sabay ini-activate ang machine na nasa braso niya at naglabas ito ng liwanag. Sa labas ng Heaven Prison ay nakaramdam ang mga tao sa labas ng isang pagsabog mula sa loob. Nag-report naman ang isang kawal kay Jiang Shu na ang Heaven Prison ay gumuguho na. Sumagot naman si Jiang Shu na wala siyang pakialam at kumalma lang ito. Napagtanto ni Jiang Shu na hindi niya inaasahan na makakapasok ng Heaven Prison si Jiang Ting nang di nila namamalayan. Sinabi nito na mamamatay ang ating bida sa loob sapagkat ang head ng Jiang family ay naglagay ng mga patibong sa loob para sa ating bida. Pagkatapos bigla itong tumawa ng malakas sabay sabing kukuliktahin na lang nila ang bangkay ng ating bida. Ilang sandali bigla na lang nagulat ang traidor na si Jiang Shu sapagkat bumungad na lang sa kanyang itaas ang pupotaking si Jiang Yang. Maya-maya pa ay tumama na ang malakas na atake ni Jiang Yang sa katawan ng traidor na si Jiang Shu. Nagulat naman ang mga kawal sa nakita nilang sinapit ng kanilang pinuno. Sa kanyang harapan biglang lumitaw ng napakabilis si Jiang Bao at sinabi nito kay Jiang Yang na gumagalaw ang Heaven Prison at kailangan nilang mailigtas si Jiang Ting kaagad sumang-ayon naman si Jiang Yang. Sa likod ng mga kawal lumabas ang traidor na si Jiang Shu sabay inutusan ang mga kawal na atakihin ang dalawa. Nagulat si Jiang Yang sapagkat di niya napatay si Jiang Shu agad niyang napagtanto na ang kanyang tinamaan ay ang cicada casting of skin ng traidor na si Jiang Shu. Habang sumusugod ang mga kawal sa kanila ay agad sinalobong ni Jiang Yang ng kanyang mga bagan ang mga kawal. Agad sumugod ng napakabilis si Jiang Bao sa mga kawal at pinatumba ang mga ito sa isang iglap. Galit na galit ang traidor na si Jiang Shu sa ginawa ng dalawa. Sa isang banda ang Heaven Prison ay tuluyan ng gumuguho kasabay ng pagbagsak ng mga malalaking tipak ng bahagi nito. Kinabahan ang dalawa sa kanilang nakita kaya dali-dali tumakbo ang dalawa patungo sa Heaven Prison. Natuwa naman ang traidor na si Jiang Shu sabay naisip na gumuguho na ang Heaven Prison at mamamatay na ang lahat ng nasa loob nito. Pinalabas ng hanggal na si Jiang Shu ang kanya bloodline na cicada vein second shape. Sabay umatake ito agad patungo kina Jiang Yang at Jiang Bao. Naglabas ito ng napakalakas na sigaw. Sa lakas nito ay napahinto ang dalawa at napatikip ng kanilang tainga sa lakas ng pressure. Sa lakas ng sound na inilalabas ni Jiang Shu ay nagsanhi ito ng mabilis na pagbitik ng lupa at napabilas din ito ang pagguho ng Heaven Prison. Sa galit ni Jiang Bao ay agad niyang inatake ang traidor na si Jiang Shu para pigilan sa ginagawa nitong sounds na nagpapabihis sa pagguho ng Heaven Prison. Nang malapit na ang akaki ni Jiang Bao ay nagsalita si Jiang Shu na hindi siya mahuhuli nito. Nang tumama ang atake ni Jiang Bao ay agad nakapag-activated ang traidor ng kanyang cicada casting off skin nito. Magtatangka nang pumasok ang nag-aalalang si Jiang Yang habang sumisigaw ng hindi maaari. Pero agad siyang pinigilan ni Jiang Bao dahil mapanganib na ang pagpasok sa loob. At isang sandali ay tuluyan ng gumuho at nawasak ang Heaven Prison. Dahil sa pangyayari ay napaluhan na lang si Jiang Yang at tuluyan nang nawalan ng pag-asa na isip niya na patay na ang kanyang ama at ang ating bida tapos wala na rin ang lunas para gumaling ang kanyang kap. Atid na si Jiang Zi pagkatapos bigla siyang napaluhod at nanlamo dahil tapos na ang lahat. Agad na napalibutan ng mga kawal ang dalawang ito habang si Jiang Yang ay wala sa kanyang ulirat dahil sa pangyayari. Tumawa ng napakalakas ang traidor na si Jiang Shu sabay sinabi sa dalawa kung nasaan na ang yabang ng dalawa. Sinigawan ni Jiang Bao si Jiang Yang na tumayo ito habang hindi pa rin bumabalik sa kanyang ulirat. Sumugod ang isang kawal sa kanila gamit ang sibat at matagumpay namang nawasak ni Jiang Bao ang sibat na ipinang-atake sa kanila. Ngumiti ang hanggal na Jiang Shu sabay sinabing malakas si Jiang Bao ngunit bihag na nila ang wala sa ulirat na si Jiang Yang. At sinabihan si Jiang Bao na kapag hindi sumuko ay papatayin nila si Jiang Yang kaya tuluyan na silang nabihag. Ngumiti ng parang demonyo ang matanda sabay inutusan ang mga kawal na patayin ang dalawa. Ilang sandali ay nagkaroon ng napakalakas na pagsabog mula sa Heaven Prison. Sa gulat ay napalingon ang mga ito sa kanilang likuran. Ang traidor na matanda ay gulat na gulat sa kanyang nakita. Bumungad sa kanila ang napakalaking bagay na nagsanhi ng malakas na pagsabog.
Tuwang-tuwa si Jiang Liang sa higanteng bagay na kanyang nalikha tapos naisip niya na wala pa itong pangalan. Kaya tinawag niya itong South Flyer, isang bagay na mukhang bako. Tinawag ng ating bida ang matandang Jiang Shu habang astig na nakaupo habang kapit si Jiang Baihe at nakatingin sa ibaba. Sinabi ng ating bida na iniligtas niya ang kapatid ng family head nila na si Jiang Baihe. Galit ang Madanda at napaisip kung ba't itinakas ng ating bida si Jiang Baihe. Galit na galit ang matandang ito habang pinakita ang kanilang dalawang bihag. Nagsalita si Jiang Bao na ang pagiging maswerte sa harap ng mga panganib ay nararapat lamang na tawaging young master ng Jiang family. Naisip ng galit na matanda na kahit ang mga patibong na gawa ng family head ay hindi nagawang patayin ang ating bida bagkus nagawa pa nitong iligtas si Jiang Kaiyo. Inutusan ni Jiang Shu ang lahat ng mga kawal na huwag patotikasan ang mga kalaban. Nagpanik ang duwag na si Jiang Liang, naisip dalawa lang sila nalalaban sa napakadaming kawal. Sinabi ng ating bida na kumalma lang ito dahil anto lang siya. Sinabi ng ating bida na walang pakialam si Jiang Shu kay Jiang Baihe kaya manatili lang daw ito at bantayan na lang ni Jiang Liang ang kanilang mga kasama. Nagulat si Jiang Liang sabay tinanong si Jiang Ting kung balak nitong labanan ng mag-isa ang mga kawal. Tumalon ang ating bida pababa habang binyantaan ng mga kawal na kapag humakbang pasulong ay papatayin niya ang mga ito. Nang makababa na sa lupa ang ating bida ay sinabi niya sa mga kawal na subukan nila kung gusto nila. Natakot naman ang mga kawal sabay nagturuan ang mga ito kung sino ang mauunang sumugod kay Jiang Ting. Sumigaw ang matandang si Jiang Shu na sumugod at atakihin si Jiang Ting dahil nagsisinungaling lang ito. Sumunod ang mga kawal sabay inatake ang ating bida at nang malapit na siyang tamaan ay nagpala. Bas ng apoy ang ating bida na nagsanhi ng pagtilapon ng mga kawal palayo. Lumapit ang ating bida sa nakahandusay na kawal at sinabi sa mga ito na nasa iisang pamilya lang sila. Nagtaka ang isang kawal sapagkat buhay pa siya. Sinabi ni Jiang Ting na tama na sapagkat ayaw na niyang makita na mamatay ang kanyang mga kapatid sa kanyang harapan. Sinabi ni Jiang Ting sa mga kawal na sana ay alam ng mga ito ang kanilang ginagawa. Pero kapag sinakta ng mga ito ang kanyang kaibigan at kamag-anak ay papatayin niya ang mga ito at huwag siyang sisihin kung kukunin niya ang mga buhay ng mga ito. Sinabi ng ating bida sa mga ito na mag-omit sa kanya. Sumagot ang isang kawal at tinanong ang ating bida kung nababaliw na raw ito sabay tanong kung sino ito para utusan sila habang itinaas ang kanyang sandata. Tapos sinabi pa nito na wag silang linlangan sapagkat tapat sila sa kasalukuyang family head. Agad pinalabas ng ating bida ang kanyang lightning sword sabay itinutok sa leeg ng kawal at nagsanhi ng maliit na sugat sa leeg nito. Sinabi ng ating bida na kaya niya itong patayin sa loob lanang ng isang segundo gamit ang kanyang lightning sword. Natakot ang kawal sa ginawa ni Jiang Ting at di ito makapaniwala na ganito kalakas ang ating bida. Agad itong lumuhad at nagbigay galang sa ating bida. Sabay humingi ng tawad sa kanyang mga salita at kalapastanganan at nagpasalamat dahil binuhay pa siya. Sumigaw ang matandang si Jiang Shu habang nakatago sa likod ng mga kawal. Sinabi nito sa ating bida na sinuwi ni Jiang Ting ang mga rules ng kanilang Jiang family kaya nandito siya para linisin ang pamilyang ito. Tinanong ng ating bida kung bakit takot na takot ang traidor na matanda. Tinanong pa ng ating bida kung bakit sa palagay nito ay hindi siya iginagalang ng ating bida. Nang inig sa galit ang matandang traidor at sinabi kay Jiang Ting na baliw na ito gaya ng kanyang ama. Sinabi pa na ang Jiang family ay para sa lahat hindi lang para sa kanya. Agad ini-activate ni Jiang Shu ang kanyang bloodline para atakihin ang dalawang bihag. Una nitong inatake si Jiang Bao at nang malapit na itong tamaan ng atake agad kumilos ng napakabilis para iligtas si Jiang Bao. Inatake ng ating bida ng napakabilis si Jiang Shu at hinati ito sa dalawa. Agad ini-activate ng matanda ang Cicada casting off skin para makatakas. Sa sobrang takot ng matanda napaisip na lang ito ng napakalakas ng killing intent ng ating bida at kapag di pa siya umalis at dito na siya mamamatay. Agad namang napansin ng ating bida ang papatakas na matanda sabay sabi dito na pagbayaran nito ang kanyang mga kasalanan sa impyerno. Kaya sinunog ng ating bida ang matanda gamit ang kanyang apoy.
Habang nasusunog nagsalita pa ang matanda na kung sa tingin daw ba ng ating bida na magiging payapa ang Jiang family ay nagkakamali raw ang ating bida gaya ng kanyang ama. Pahabol pa nito na ang Jiang family ay parang isang ibon na nasa loob ng isang hola. At tuluyan na nga na nasunog ang matanda. Nagsalita si Jiang Ting na alam niya na ang Jiang family ay humaharap sa matinding pagsubok pero sinabi ng ating bida na lalaban siya hanggang sa huli at pamumunuan ang Jiang family hanggang sa makaalis sa hola nito. Ilang saglit lang ay natupok na ang matanda sa apoy. Kasunod nito lahat ng kawal ay nagsiluhod sa ating bida bilang pagbigay ng respeto at tanda ng pagkilala bilang kanilang pinuno. Matapos ang mga pangyayari si Jiang Yang ay kasalukuyan paring wala sa kanyang ulirat kaya lumapit ang ating bida kay Jiang Yang at nakangiting sinabi andito na siya. At sinabi na nahuli siya ng dating pero hindi naman niya sinira ang kanyang pangako. Mungkahi ni Jiang Ting sa malungkot na si Jiang Yang na buhay ang kanyang ama at may iligtas na rin ang kanyang kapatid na si Jiang Zi. Unti-unting bumalik sa katinuan si Jiang Yang at agad itong tumayo. Agad na tinawag ni Jiang Liang ang ating bida sabay binati ito na napakagaling ng ating bida. Tapos sinabi ni Liang kay Jiang Yang na andito ang ama nito kaya magmadali ng puntahan ito. Sobrang natuwa si Jiang Yang at hindi siya makapaniwala na buhay ang kanyang ama at malulunasan na ang kanyang kapatid. Dali-dali itong tumakbo patungo sa kanyang ama. Sinabi ni Jiang Bao na tapos na ang lahat malulunasan na si Jiang Zi sa tulong ng kanyang ama. Ngunit inutos ng ating bida na huwag bababaan ang kanyang guard sapagkat maaaring marami pang kalaban na nakaabang sa kanila sa paglampas ng tulay na konektado sa Heaven Prison. Sinabi ng ating bida na para makaalis sila ng ligtas ay kailangan nilang siguraduhin na maayos ang kalagayan ng tulay. Mangkahi ng ating bida na kailangan nila si Jiang Yang para makadaan ng ligtas sapagkat makakatulong ang mga bagay nito para mapatine ang tulay. Ilang sandali biglang sumigaw ng malakas si Jiang Yang kay Liang na mag-ingat sa kanyang likuran. Agad lumingon si Jiang Liang sa kanyang likuran at may isang kawal na may hawak na espada at tatangkain na siyang atakihin. Hindi na niya nagawang makaiwas pa sapagkat tinamaan na siya ng atake ng kawal sa kanyang likuran. Nagulat sila sa mabilis na pangyayari maya-maya pa ay nag-alis na ng maskara ang kawal at ito pala ay si Jiang Qinghe tiningnan nito ang ating bida. Sabay tinutukan ng espada sa leeg ang nanghihina na si Jiang Kaiyo. Sumigaw ang galit na si Jiang Yang na layuan nito ang kanyang ama. Napagtanto ng ating bida na ang walang hiyang si Jiang Qinghe ay sumama sa mga kawal na kahit ang matandang si Jiang Shu ay hindi napansin at matyagang nag-ante ng pagkakataon ang baliw na ito na iba ba ang kanilang mga guard. Naisip ng ating bida na minaliit niya ang baliw na ito kaya kailangan niyang iligtas ang kanyang uncle Jiang Kaiyo. Sinabi ng baliw na si Jiang Qinghe sa ating bida na ano pa ang iniisip nito at hawak na niya ang buhay ng nanghihina na si Jiang Kaiyo sabay itinutok ang espada sa leeg nito. Inalok nito ang ating bida na bubuhayin niya si Jiang Kaiyo kung buhay ni Jiang Ting ang kapalit. Binyantaan ng ating bida ang baliw na si Jiang Qinghe na ibaba ang kanyang espada kung di ay magsisisi ito. Hindi naman nakinig si Jiang Qinghe at bigla nitong nilaslas ang lalamunan ng walang kalaban-laban na si Jiang Kaiyo. Napasigaw na lang sa galit si Jiang Yang sa pagkamatay ng kanyang ama. Ang humandusay na si Jiang Kaiyo ay tumingin sa ating bida sabay sabi na huwag kalimutan ang pangako nito. Sumagot ang ating bida sa kanyang isip na huwag ito mag-alala dahil hindi niya sasayangin ang pagkamatay nito. Sa sobrang galit na naramdaman ni Jiang Yang ay biglang lumiwanag ang noo nito sabay tinubuan ng sungay na kahoy. Hindi na nito na-control ang kanyang sarili at tuluyang nag-activate ang kanyang berserk mode. Bigla itong nagpalabas ng mga bagan mula sa lupa sumanib ito sa katawan ni Jiang Yang kasunod ng pagbagong anyo ni Jiang Yang na may malalaking kamay na bagan. Nagsalita si Jiang Bao na buhay ni Jiang Yang ang magiging kapalit dahil sa pag-activate ng berserk mode nito. Agad sumugod ang galit na si Jiang Yang kaya Jiang Qinghe gamit ang malalaking kamay nito. Napagtanto ni Jiang Qinghe na ang batang halimaw na inampun noon ni Jiang Kaiyo noon ay naging ganito mapanganib. Kaya kailangan niyang huwag nang buyahin pa ito. Nang tatama na ang malaking kamao kay Jiang Qinghe ay nakatayo lang ito at kumpiyansang makakaligtas.
Nang tumama na ang atake ni Jiang Yang kay Jiang Qinghe ay nagulat ang mga ito sapagkat hindi man lang naapektuhan ang baliw na si Jiang Qinghe. Sapagkat may hamarang na dilaw na espada sa atake ni Jiang Yang at nagawa nitong pantayan ang lakas ng impact na dulot ng taking iyon. Sinabi ni Jiang Bao na nagawang harangan ni Jiang Qinghe ang naka-berserk mode na si Jiang Yang gamit ang isang sword lang di niya naisip na ganito pala kalakas ang baliw na ito. Kinabahan naman ang ating bida at sinabi na natatakot siya na hindi kay Jiang Qinghe ang espadang iyon. Sinabi ng lumitaw na nilalang kay Jiang Qinghe na kailangan nitong magbigay ng karagdagang bayad dahil nilagay siya nito sa ganitong trouble. Sinabi ni Jiang Qinghe sa kausap nito na tumahimik at isagawa na ang blood order. Sinabi ng kausap nito na siya ay ang Shadow Sect No. 97 ay ikinararangal na pagsilbihan si Jiang Qinghe. Nakilala agad ng ating bida ang Shadow Sect kaya pinagpawisan sila sabay sabing kailangan niyang pahintuan ang laban. Dali-darling sumugod si Jiang Ting para iligtas si Jiang Yang pero si Jiang Yang ay kasalukuyang atakihin ang dalawang kalaban gamit ang kanyang napakalaking palakol na gawa sa bagan. Nahuli na ang ating bida sapagkat tatama na ang atake ni Jiang Yang. Napasabi ng si No. 97 sa kay Jiang Qinghe na ito ang pinakamasahol na naging employer niya. Sinabayan nito ang atake ni Jiang Yang gamit ang dilaw na espada at matagumpay na nawasak ang malaking palakol nito. Pati si Jiang Yang ay nagtamo rin ng matinding pinsala sa ataking iyon. Agad ay naalaya ng ating bida ang bumagsak na si Jiang Yang. Sinabi ni No. 97 sa ating bida na kailangan nitong mamatay ngayon sapagkat nagbayad si Jiang Qinghe sa Shadow Sect para patayin ito. Napagtanto ng ating bida na sa umpisa ay siya na talaga ang target nito. Agad hamarang ang mga kawal para protektahan ang kanilang young master. Sinabi ng isang kawal sa ating bida na protektahan ang kanilang Jiang family. Nagpasalamat ang ating bida sa mga kawal sa pagprotekta sa kanya pero sinabi din ng ating bida na siya na ang haharap kay No. 97. Sinabi ng mga kawal na paprotektahan nila ang kanilang young master anuman ang mangyari. Agad sumugod si No. 97 sa ating bida para paslangin at mabilis na nilampasan ang mga kawal. Napasabi na lang ang ating bida na napakabilis ni 77 at matagumpay na nasaksak nito ang ating bida sa kanyang dibdib. Nasaktang ang ating bida sa nangyari habang ang baliw na si Jiang Qinghe ay malakas na tumawa at inakalang patay na ang ating bida. Sinabi ni No. 97 na tapos na ang kanyang trabaho. Sa nakaraan nating video ay matagumpay na nasaksak ni No. 97 ang ating bida sa kanyang kaliwang dibdib. Matapos nun inakala nito na tapos na ang kanyang trabaho na patayin si Jiang Ting. Biglang tumawa ang ating bida sabay hinawakan ang talim ng espada ni No. 97 habang tumutulo ang dugo sa kanyang palad. Nagulat si No. 97 sapagkat hindi niya inasahan na buhay pa ang ating bida matapos niyang masaksak sa dibdib. Sinabi ng ating bida kay 77 na kaawa-away ito sapagkat nagmintis ito dahil di tumama sa kanyang puso kaya buhay pa siya. Mungkahi ng ating bida na kukunin niya ang espadang ito. Nagalit si Jiang Qinghe kay No. 97 sabay tinanong nito na bakit hindi nito napatay ang ating bida. Sabay sinabi nito na ikaw na killer na taga Shadow Sect ay walang kwenta. Lumakad ang galit na si Jiang Qinghe sabay sinipa ang nakahandusay na katawan ni Jiang Kaiyu sapagkat nakaharang ito sa kanyang daraanan. Ang nakahandusay na katawan ay makikitang napupuknat ang balat sa mukha sinyalas na lumalabas ang tunay nitong pagkakakilanlan. Habang lumalakad si Jiang Qinghe nagmungkahi ito na sa sandaling patay na si Jiang Ting ay wala nang dapat pang alalahanin. Biglang hinawakan ng nakahandusay na katawan ang paa ni Jiang Kaiyu nang napalingon ito sa kanyang likuran sapagkat di nito inaasahan na ang kanyang sinaktan ay ang kanyang kapatid na nagbalat kayo lang bilang si Jiang Kaiyu. Biglang nagsalita si Jiang Baihe na tumigil na sa kanyang ginagawa ang kanyang kapatid. Mungkahi ni Jiang Baihe sa kanyang kapatid na sinabi nito sa kanya na ang ginagawa nito ay para sa kanilang Jiang family pero bakit ganito ang nangyari na halos masira na ang Jiang family nang dahil sa maling pamumuno ng kanyang kapatid na si Jiang Qinghe.
Biglang nagalit ang baliw na si Jiang Qinghe sa sinabi ng kanyang kapatid, sabay nagmungkahi ito na hindi siya kailanman nagkamali sa pamumuno sa Jiang family, sabay itinaas ang kanyang espada at biglang isinaksak sa likod ng kanyang kapatid na walang kalaban-laban, sabay sinabi kay Jiang Baihe na bakit siya nito pinagtaksilan kaya nararapat lang dito ang mamatay. Matapos nito sinabi ng baliw na si Jiang Qinghe sa kanyang patay na kapatid na huwag siyang sisisihin nito sapagkat kasalanan ito lahat ni Jiang Ting. Sinabi pa nito na inutusan lang ng ating bida na magpanggap bilang si Jiang Kaiyu ang kanyang kapatid kaya kasalanan raw ito lahat ng ating bida. Agad na lumapit si Jiang Qinghe kay Jiang Kaiyu, sabay sabing ito ang tunay na Jiang Kaiyu kaya papatayin niya ito para masira ang lahat ng pinaghirapan ni Jiang Ting. Itinaas ni Jiang Qinghe ang kanyang espada at balak putulan ng ulo ang walang kalaban-laban na si Jiang Kaiyu. Maya-maya pa ay nagkaroon ng malakas na pagkidlat pagkatapos tumama ito direkta sa braso ni Jiang Qinghe at naputol ito. Nagulat ito sapagkat humiwalay na lang ang kanyang braso at tuluyang bumagsak kasabay ng espada nito. Mapasigaw na lang sa sakit ang baliw na si Jiang Qinghe. Balik tayo sa nakaraan kung saan ang ating bida at kanyang mga kasama ay nasa loob pa ng Heaven Prison habang kasalukuyan silang umaakyat palabas ay nagpalabas si Jiang Baihe sa kanyang daliri ng aura at tangkang gagamitin kay Jiang Kaiyu. Nang malapit ng tumama kay Jiang Kaiyu ang gagawin ni Jiang Baihe ay agad naman itong napansin ng ating bida, sabay pinalis ni Jiang Ting ang kamay ni Jiang Baihe. Sinabi ni Baihe sa ating nagawin ang kanyang sinasabi para maligtas si Jiang Kaiyu. Nagpalabas naman ng kanyang apoy ang ating bida, sabay itinutok kay Jiang Baihe at nagtanong kung tinatakot ba siya nito. Napaliwanag si Jiang Baihe sa ating bida na ayon sa kanya na ang labas ay puno ng kadiliman at ang kasalukuyang sitwasyon ay masyadong komplikado. Ayon sa kanya na ang kanyang kapatid ay napakagaling sa pag-aantay ng tamang oras. Sabay tanong sa ating bida na kung may iligtas ba nito si Jiang Kaiyu sa sarili lang niyang lakas. Inalis na ni Jiang ang apoy sa kanyang kamay, sabay nagtanong kay Jiang Baihe na ano ang dapat nilang gawin. Sinabi ni Jiang Baihe na baguhin ni Jiang Liang ang kanyang anyo bilang si Jiang Kaiyu para siya ang mamatay kung sakaling may masamang mangyari. Nagmungkahi si Jiang Liang na ganito pala kabuti si Jiang Baihe. Ang ating bida ay seryosong nagtanong kung bakit gusto siyang tulungan ni Jiang Liang. Sumagot si Jiang Baihe na siya ang responsible sa pangyayari, 1 taon ang nakalipas at ito na ang magiging kabayaran ng kanyang mga ginawa. Tapos sinabihan ni Jiang Ting na mas mabuti pang wag nag-iimbestigahan ang mga nangyari dahil makakatulong ito kay Jiang Ting at sa kanilang Jiang family. Sinabi pa ni Jiang Baihe na ang kanyang kapatid ay masyadong kahina-hinala kaya pag lumabas siya dito ng buhay ay hindi hahayaan ng kanyang kapatid na makaalis ang kanyang anak na si Ping. Nagulat ang ating bida nang biglang lumuhad sa harap ni Jiang Ting si Jiang Baihe. Nagmakaawa ito sa ating bida na iaalay nito ang kanyang buhay sa ating bida basta bigyan niya lang ng masayang buhay ang kanyang anak. Balik tayo sa kasalukuyan kung saan makikitang nakahandusay ang katawan ni Jiang Baihe habang si Jiang Qinghe ay nasasaktan sa pagkaputol ng kanyang braso. Sumigaw sa galit ang baliw na si Jiang Qinghe, sabay sabing dapat nang mamatay ang ating bida. Isang banda ang ating bida ay makikitang hawak ang espada ni number 97 na nakatusok peren sa kanyang kaliwang dibdib habang nababalot ng mga kuryente. Nagsalita si number 97 na ang pinsalang may dudulot ng Golden Kailan Sword ay mas matindi pa sa mga normal na spirit weapon. Nakakamatay ito sa sobrang hapdi ng mararamdaman. Ang Black Spirit na nasa loob ng katawan ni Jiang Ting ay ang muling nag-control sa katawan ng ating bida at sinabi ng Black Spirit sa ating bida na kung wala siya hindi niya iligtas ang kahit na sino, sabay tawa nito. Nagtaka si number 97 kung bakit tumatawa pa ang ating bida sa sakit na nararamdaman nito. Tumingin ang Black Spirit kay number 97 sabay tumawa at sinabing ang mga basura ay dapat mamatay. Sabay nagpalabas ito ng itim na aura sa kanyang katawan. Nagulat si Jiang Bao at number 97 sa kanilang nakita. Sabay na paatras si number 97 sa lakas ng pressure na kanyang nararamdaman. Lumapit ang ating bida sa kanyang kalaban habang bitbit ang Golden Kailan Sword na naging itim na ang kulay ng dahil sa aura ng Black Spirit na kumokontrol sa katawan ng ating bida. Napagtanto ni number 97 na ang Golden Kailan Sword ay kumilala na ng kanyang bagong master samantalang ang kanilang sect leader ay hindi nagawang mapasunod ang sword na ito.
Nagsalita ang Black Spirit habang sumusugod na napakaganda ng sword na ito kailangan nitong malagyan ng dugo bilang sakripisyo. Sumagot si number 97 na hindi sa kanya maaagaw ang sword na iyon kaya nararapat lang na mamatay si Jiang Ting. Mungkahi pa na hindi na siya magiging mabait pa sa ating bida. Ilang sandali nagpadala ng mensahe ang sect leader na umatras na si number 97 dahil tapos na ang mission nito. Naisip ni number 97 na nagawang magpadala ng minsan. Napagtanto ng baliw na si Jiang Qinghe na mag-isa na lang siya at malubha pa siyang nagutan. Kailangan niyang mabuhay hanggat hindi pa dumarating ang tutulong sa kanya. Dumating ng napakabilis ang Black Spirit sa harap ni Jiang Qinghe sabay tanong kung gusto nitong makipaglaro sa kanya. Nagulat naman ang baliw sa mabilis na paglapit sa kanya. Sinabi ng Black Spirit na gusto niyang makipaglaro ng dahan-dahan at ipinapangako nito na hindi agad papatayin ang baliw na si Jiang Qinghe. Pinagpawisan ang baliw na ito. Biglang inatake ni Jiang Qinghe ang ating bida. Agad namang tinawag ng Black Spirit ang kanyang bagong sword at tumusok ito sa kamay ni Jiang Qinghe. Napasigaw sa sakit ang baliw na si Jiang Qinghe, tulo ang luha at sipon sa sakit na kanyang naramdaman. Sinabi ng Black Spirit na boring king, ganito lang ang gagawin nila. Nagsalita si Jiang Qinghe na huwag maging mayabang at tumingin ito sa kanyang likuran. Bigla namang lumingon ang ating bida sa kanyang likuran na parang walang nakita. Sumigaw sa tuwa ang baliw na si Jiang Qinghe at sinabi sa ating bida na inubos niya ang kalahati ng ari-arian ng Jiang family para lang patayin ito. Sinabi pa nito na paparating na ang tutulong sa kanya at hindi na makakaalis pa ng buhay ang ating bida. Hindi naman pinansin ng Black Spirit, nagtanong si Jiang Qinghe kung nagbibiro lang ba ang Zhang leader. Sinabi pa nito na simula nang maging kakampi niya ito ay hindi niya ito itinuring na kaaway. Sumagot ang Zhang leader na kaya tinulungan niya si Jiang Qinghe na maging pinuno ng Jiang family at talunin ang mga kalaban nito dahil ang lahat ng iyon ay para sa isang bagay lamang, para pakanabangan ang Jiang family. Sa pamamagitan ni Jiang Qinghe ay kukunin niya lahat ng pag-aari ng Jiang family ng madali. Mungkahi pa ng Zhang leader na naghanda sila ng matagal na panahon para sa labanang ito para makuha ang Jiang family. Sabay inutos ng Zhang leader sa kanyang mga tauhan na patayin lahat ang mga taga-Jiang family. Agad sumugod ang mga tauhan patungo sa ating bida. Sinabi ng Tusong Zhang leader na mawawala na ang Jiang family at ang kanilang Zhang family na ang mangingibabaw. Sinabi ng kawal ng Jiang family na pigilan ang mga susugod na kalaban. Agad nagsalpukan ang dalawang puwersa at nagpatayan ang mga ito. Sinaksak ng kawal ng Jiang family ang kalaban nito at sinabi sa kanyang mga kasama na hindi malakas ang mga taga-Zhang family. Agad sumugod paunahan ng isang kawal ng Zhang family na may nakalagay na pulang centipede sa ulo. Agad sinalubong ng tatlong kawal ng Jiang family ang papasugod na kalaban. Ngunit sa hindi nila inaasahan ang papasugod na kalaban ay biglang lamubo ang buong katawan. Nagtaka ang mga kawal ng Jiang. At ilang sandali ang kawal na labnyubo ang katawan ay nagsanhi ng napakalakas na pagsabog na ikinamatay ng mga kawal ng Jiang family. Nagulat si Jiang Bao sa nangyari at napasabi na lang ito na walang away ang Zhang family sapagkat kaya nitong patayin at isakripisyo kahit na mga sarili nitong tauhan. Nang mawala na ang usok na sanhi ng pagsabog ay nakita nila ang mga katawan na wala ng buhay. Nagulat ang ating bida at ang baliw na si Jiang Qinghe sa kanilang nasaksihan samantalang ang Zhang leader ay inasahan na ang lahat. Nagsalita si Jiang Qinghe sa ating bida na ang kanilang Jiang family ay nasa masamang sitwasyon kaya kailangan nilang matulungan para talunin ang Zhang leader. Inihampas ni Jiang Ting ang ulo na baliw na Jiang Qinghe sabay sabing napakaingay nito. Mungkahi ng ating bida sa baliw na paano sila magtutulungan kung wala itong kamay. Napatanong na lang ang Black Spirit na bakit may bomba ang mga ito dahil ayaw niya ng liwanag. Sinabi ng mga kawal ng Jiang na sumasabog ang kanilang mga kalaban at walang natitirang bangkay sa mga ito matapos sumabog. Nagsalita ang Zhang leader na mabilis ang pangyayari pero hindi pa iyon sapat. Kaya nilagyan niya ng mga centipede ang ulo ng kanyang mga kawal para gawing human bomb at maging sakripisyo. Sinabi ni Zhang leader sa kanyang mga tauhan na mamatay ang mga ito para sa kanilang pamilya. Sabay inutusan nito ang mga kawal sumugod na at ang kaluwalhatian ng kanilang Zhang family nasa kanilang mga kaluluwa. Agad sumugod ang mga ito habang lumulobo ang mga katawan patungo sa mga kawal ng Jiang family.
Sinabi ng mga kawal ng Jiang family na pigilan sila at mamamatay sila para sa kanilang Jiang family. Sinabi ng Zhang leader na wag nang mangarap ang Jiang family na maging pinakamalakas na pamilya sapagkat babagsak ang mga ito sa kanyang mga kamay. Nang malapit na ang mga human bomb at napangitngit na lang ng kanyang ngipin ang ating bida. Sinasabi pa ng Zhang leader na basura ang Jiang family at masunog ang mga ito sa MP Erno at umiyak ang mga ito habang nagdurusa. Napaisip na lang si Jiang Bao kung ano na ang kanilang gagawin sapagkat di nila kayang sanggahin ang ataking iyon. Agad tumakbo ng napakabilis ang ating bida patungo sa mga human bomb at sinalubong ang mga ito at winasak at nagkaroon ng pagsabog. Lumabas ang ating bida sa pagsabang ng walang pinsala habang nakasakay sa kanyang Golden Kailan Sword habang lumilipad. Napahanga si Jiang Bao sa ating bida sa pagsira sa mga human bomb mula sa sahimpapawid. Agad sumugod ang ating bida sa Zhang leader gamit ang kanyang Golden Kailan Sword. Sabay inatake ito ng napakalakas na may kasamang lightning strike. Matapos nun napatawa ang Black Spirit sabay sabing nararapat lang sa Zhang leader na atakihin gamit ang lightning strike. Sa isang banda makikita ang Zhang leader na walang pinsala at mananatiling nakatayo at nagmungkahing mahusay ang ating bida na magkaroon ng ganung lakas sa loob lang ng ilang araw. Nagulat ang ating bida sa kanyang nakita dahil hindi niya inasahan na magagawang ipawalang bisa ang kanyang atake. Inactive pala ng Zhang leader ang kanyang centipede bloodline para sanggahin ang atake ng ating bida. Tapos nagmungkahi ito na ang ganung kainang atake ay hindi siya mapapag-alay na kahit na kaunti. Sabay tinanong ang ating bida kung sumusuko na ito. Tumawa ang ating bida sabay sabi sa Zhang leader na para itong matandang pagong na hindi na gumagalaw. Ngumiti ng nakakatakot ang Black Spirit sabay sabing oras na para gamitin ang kanyang totoong kapangyarihan. Isang kawal na maghanda para salubungin ang kanilang young master at pahintuan ang Zhang family. Inutos ng ating bida sa kanyang mga kasama na huwag harangan ang kanyang daraanan at umatras ang mga ito. Kinilabutan ang mga kawal sa naramdaman nilang matinding pressure mula sa kanilang young master. Nang makarating na si Jiang Ting sa dulo ng tulay ay masaya niyang siniraan tulay. Dahil sa kanyang ginawa na hulog lahat ng kawal ng Zhang family sa bangin, tumawa ng malakas at kinutya ng ating bida ang mga Zhang soldier na humabol sa kanya dahil ang tatanga ng mga ito sabay tanong kung nasan ang utak ng mga ito. Dahil ang mga maliliit na pagong na ito ay sumusunod sa matandang pagong na Zhang leader. Nagngit-ngit sa galit ang Zhang leader habang binibigkas ang pangalan ng ating bida. Kumpiyansang sinabi ng ating bida sa Zhang leader na kung gusto nitong saktan ang kanyang Jiang family ay siya muna ang tanungin nito. Nagtanong ang isang kawal sa ating bida na paano sila makakadaan kung sinira nito ang tulay na kanilang daraanan. Natahimik saglit ang ating bida. Ilang sandali sumagot si Jiang Ting na matapos niyang patayin ang matandang pagong na iyon ay isasakay niya sila sa flying sword para makadaan. Sumagot ang Zhang leader na andaming sinasabi ng ating bida. Sabay inihagis nito sa Eerie ang kanyang centipede bloodline sabay sabing tingnan natin kung magagawa pang magyabang ng ating bida. Nagkapira-piraso ang centipede bloodline at nahatid sa mga bilog na party na clownay bumagsak sa lupa kung saan ang lokasyon ng mga kasama ng ating bida. Ilang sandali gumalaw ang bilog na bagay. Napatanong na lang ang ating bida kung ano ang mga bagay na iyon. Ngumiti ang Zhang leader at sinabing wala na ang kanyang mga tauhan ngunit ang mga tauhan ng ating bida ay buhay pa. Sa bilog na bagay sumambulat ang napakaraming pulang centipede at sumugod sa ating bida at mga kasama nito. Agad naman siyang iniligtas ng isang kawal at sinabing mag-ingat ang kanilang young master. Ngunit may damapo na isang pulang centipede sa kanyang ulo at naging sanhi ng paglubo ng katawan nito. Napagtanto ng isang kawal na sasabog na siya dahil sa pulang centipede. Ngumiti ang Zhang leader sabay tanong sa ating bida na kung ano na ang gagawin nito para iligtas ang kanyang mga kasama. Bago pa sumabog ang kawal ay agad itong sinaksak ng ating bida sa likuran para mapigilan ang pagsabog nito. Nagpasalamat naman ang kawal sa ginawa ng ating bida. Napatingin ang ating bida sa espada na kanyang ginamit habang nanginginig ang kanyang kamay dahil sa kanyang ginawa. Sa isang banda sumigaw ang mga kawal ng Jiang family na napakasakit ng kanilang nararamdaman dahil makapitin din sila ng mga pulang centipede at malapit na silang sumabog. Nagmakaawa ang mga ito kay Jiang Ting na patayin na sila para di na sila sumabog pa.
Sinabi ng mga ito na hindi nila makontrol ang kanilang mga katawan dahil sa pulang centipede na kumokontrol sa kanila. Hindi na alam ng ating bida ang kanyang gagawin dahil sa kanyang nasaksihan ay nabitawan na lang niya ang kanyang espada. Ngumiti ang Zang leader at sinabing napakaduwag ng ating bida kaya maging abo na lang ito. At tuluyan nang sumabog ang mga ito na nagsanhi ng napakalakas na pagsabog. Tumawa ng napakalakas ang Zang leader sabay sabing napaka-bata pa ni Jiang Ting para linlangan siya. Sa nakaraang video natapos tayo kung saan tumatawa ang Zang leader sa pag-aakalang patay na si Jiang Ting. Ngunit sa lugar ng pagsabog ay makikitang may isang bilog na kahoy na nagsilbing pananggalang ng ating bida. Ang barrier na ito ay isa sa kakayahan ni Jiang Yang na tinatawag na Deadwood. Ang ating bida na nawala sa sarili ay iniligtas ni Jiang Yang sa malakas na pagsabog. Nagsalita si Jiang Yang na habang narito ang kanyang Deadwood ay hindi masasaktan ang ating bida. Sinabi ng ating bida na namatay ang kanyang mga kasamahan ng dahil sa kanya. Sumagot si Jiang Yang na obligasyon nila iyon na pagsilbihan ng kanilang Young Master hanggang kamatayan. Tumayo si Jiang Ting habang binibigkas ang pangalan ni Zhang Fengyi na leader ng Zhang family. Sa pagtayo ng ating bida nagulat siya sa kanyang nakita. Habang sinasabi ni Jiang Yang na lumaban para sa kanilang Zhang family. Tumulo ang luha ng ating bida sa kanyang nakita sapagkat ang party ng katawan ni Jiang Yang na kahoy ay nawasak. Di matanggap ng ating bida ang nangyari kaya sinabihan ng ating bida si Jiang Yang na umalis na ito at iwan na siya. Sumagot si Jiang Yang habang nakangiti na huwag magsalita ang ating bida na parang tanga dahil ito ang Young Master ng Zhang family. Sinabi pa ni Jiang Yang na nasa balikat ng ating bida ang hinaharap ng Zhang family. Nagpasalamat ang ating bida at sinabi kay Jiang Yang na hindi niya ito pababayaan. Lumakad ng may kumpiyansa ang ating bida patungo sa kalaban. Lumapit ang Zhang leader patungo kina Jiang Ting. Habang sinasabi na ang aso ng Zhang family na si Jiang Yang ay kayang protektahan ang ating bida sa ganung pag-atake. Kaya na napahanga niya ito. Mungkahi ng Zhang leader sa ating bida na napakatigas ng puso ng Young Master na ito at paano nito nilalasap ang bunga ng sakripisyo ng iba. Sumagot ang ating bida na nagpapasalamat siya sa tulong ni Jiang Yang. O na malakas si Jiang Ting sa loob lang ng ilang araw ay ganito nakalakas si Jiang Ting. Agad tumalon ang ating bida sabay pinalabas ang kanyang dragon bloodline sinabi ng ating bida na papatayin niya ang Zhang leader kahit maging kapalit pa ang kanyang buhay. Sumugod ng napakabilis ang ating bida kasabay ng kanyang dragon bloodline at ng kanyang golden kailan sword patungo sa kanyang kalaban. Habang ang Zhang leader ay nakatayo lang na sinalo ang atake ng ating bida. Nang tumama na ang atake ni Jiang Ting ay nagkaroon ng malakas na pagsabog. Pagkawala ng makapal na usok biglang nagsalita ang Zhang leader na hindi niya inasahan na ang basura ang magiging ganun kalakas. Nagulat ang ating bida at nakilala ang ginamit na skill ng Zhang leader ito ay ang blood armor dahil dito nawalan ng silbi ang atake ng ating bida. Nagmamalaking ipinakita ng Zhang leader ang kanya centipede blood armor. Mungkahi ng Zhang leader na walang silbi ang paggamit ng ating bida ng 7th stage dragon bloodline laban sa kanyang centipede blood armor. Agad nitong inatake ang ating bida gamit ang matutulis na bagay ng centipede armor. Sinabi ng Zhang leader na ang ating bida at ang ama nito ay napakabilis lumakas ng mga bloodline kaya walang sino man ang maniniwala na walang ginagamit na secret treasure ang mga ito. Sinabi ng Zhang leader sa ating bida na kapag sinabi nito kung panagawan na pag-absorb sa bloodline ni Zhang Fengyi. Sinabi ng ating bida sa kanyang kalaban na hindi niya alam kung mabubuhay pa ng matagal ang Zhang leader bago pa niya matutunan ang bagay na ito. Sa galit ni Zhang Fengyi nagpalabas ito ng mga centipede ball na sumasabog para ipang-atake sa ating bida. Tuluyan na utong umatake at matagumpay na tumama sa ating bida, napaluhod si Jiang Ting sa ataking iyon. Tumayo ang ating bida at sinabing hindi gagana ang lahat ng iyon kahit pa ibuhos ng Zhang leader ang buo nitong lakas para pabagsakin siya. Sumagot si Zhang Fengyi na malaki ang agwat ng kanilang lakas kaya hindi siya nito masasaktan. Lumapit si Jiang Ting pasulong habang may hawak na bulang apoy sa kanyang kamay. At sinabing humihinga pa siya. Itinutok niya ito sa Zhang leader at sinabing ipaghihiganti niya ang kanyang mga kasama. Nagpalabas ng isang galami si Zhang Fengyi sabay inatake ang ating bida at tumagot ito sa kanya hanggang likuran. Sinabi ng Zhang leader na dito na mamamatay ang ating bida. Habang nasa kamay pa ni Jiang Ting ang bulang apoy.
Tumawa ng malakas si Zhang Fengyi sabay tinanong ang ating bida na kung ito na ang sinasabi niyang paghihiganti. Habang tumatawa si Zhang Fengyi sinabi ng ating bida na para sana sa kanya ang bulang apoy para kainin ngunit ibinuko ni Zhang Fengyi ang kanyang bibig kaya dito na lang niya ibibigay. Ang hawak pala ng ating bida ay ang pampasabog ng Zhang leader na naglalaman ng pulang centipede at ito ay nasalo ng ating bida nung atakihin siya. Dali-daling isinubo ito ng ating bida sa tumatawang Zhang leader. Napaatras si Zhang Fengyi sabay tanong sa ating bida na kung ano ang ipinakain sa kanya. Sumagot ang ating bida na iyon ay ang centipede bomb na ipinagmamalaki ni Zhang Fengyi. Tumawa si Zhang Fengyi at sinabing sa kanya ang kapangyarihan iyon at siya ang makakakontrol sa bagay na iyon. Sumagot ang ating bida na nababalutan iyon ng kanyang bloodline kaya magagawa niya iyong pasabugan. Napaisip ang Zhang leader na minaliit niya ang kakayahan ni Jiang Ting. Sinabi na hindi niya namalayan na nakuha na pala ang isa sa kanyang mga centipede bomb. Nagsalita si Jiang Ting na ang pagpatay sa Zhang leader ay hindi pa sapat para ipaghiganti ang kanyang Jiang family. Sabay nagpalabas ng apoy sa daliri para pasabugan ang bomba na nasa bibig ng Zhang leader. Sinabi ng ating bida na mamamatay silang dalawa sa pagsabog. Napasabi na lang ang Zhang leader na walang hiya ang ating bida. Ilang sandali lang napasigaw sa sakit ang Zhang leader habang lumulubo ang katawan. Sabay sabi ng ating bida na magsama sila sa MP Erno. Nang malapit nang sumabog ang Zhang leader napatingin ito sa itaas at napaisip na dumating na siya may iligtas na niya ako. Ilang sandali ay may lumitaw na lilang lagusan mula sa taas at naglabas ito ng lilang liwanag na may lumilipad na mga ibon patungo sa Zhang leader. Sabay inalis nito ang centipede bomb na nasa bibig ng Zhang leader. Sa tuwa ni Zhang Fengyi at nagpasalamat ito sa envoy na nagmula sa Dragon Mansion. Sabay napasigaw na hindi na siya mamamatay ngayon. Lumapit ang mga ibon sabay pinagaling ang pinsala ng ating bida ngunit si Jiang Ting ay nagngingit-ngit sa galit sapagkat muntik na niyang mapatay si Zhang Fengyi kundi iniligtas ng ekstranggerong ito. Mula sa lilang liwanag ay bumaba ang isang babae. Nakilala naman ito ng ating bida at napaisip kung bakit nandito ang babaeng ito. Ang babae pala ay si Liu Munan. Ang babaeng tinulungan ng ating bida sa kagubatan. Habang bumababa ang babae mula sa itaas nagsalita ito na magmula ngayon si Jiang Ting ay isa ng kagalang-galang na panauhin ng Panlong Mansion at ito ay paprotektahan magmula ngayon. Naisip ni Zhang Fengyi kung mali ba ang kanyang narinig. Dahil ang Panlong Mansion ay tinutulungan ng kanilang Zhang family para makuha ang Jiang family. Naisip ni Zhang Fengyi na baka tinutulungan ng mga ito si Jiang Ting para mapalakas ang blood vein nito. Nagbanta si Liu Munan sa Zhang leader na kung sino man ang manakit kay Jiang Ting ay ituturing na kalaban ng kanilang Panlong Mansion. Isang banda nagulat ang ating bida sapagkat ang mga outing ibon ay tuluyang napagaling ang kanyang mga pinsala sa katawan. Naisip ng ating bida na kung ito ba daw talaga si Miss Liu Munan na kanyang tinulungan sa Ice Forest at nagtaka ang ating bida kung bakit ito naglilingkod sa Panlong Mansion. Nagalit ang ating bida at naisip na kung sa simula pa lang ay bahagi na ng Panlong Mansion si Liu Munan at ang lahat ng nangyari ay pukano lang mga taga Panlong Mansion. Sabay sabi ng ating bida na magmula ngayon si Liu Munan ay kanya ng kalaban. Nang makababa na ang babae ay agad itong lumingon kay Jiang Ting at bigla nitong niyakap ang ating bida. Natulala na lang ang ating bida sapagkat hindi niya inaasahan ang mga pangyayari. Nagsalita si Liu Munan sa ating bida na hindi niya inaasahan na magkikita silang mula sa lugar na ito. Napasabi na lang ang ating bida na kung bakit ito ginagawa ni Liu Munan. Napaisip ang Zhang leader na kung bakit si Jiang Ting ay kilala ng taga Panlong Mansion sabay napatanong kung ano na ang nangyayari. Umatras ang ating bida kay Liu Munan at nagtanong na kung naparito ito ng may mabuting intensyon ay bakit nito pinigilan ang kanyang paghihiganti sa Zhang leader. At nagtanong pa kung ano ang gusto nito. Sumagot si Liu Munan na hindi niya maipapaliwag sa ngayon ang mga nangyari at sinabing magtiwala sa kanya sapagkat wala siyang masamang intensyon sa ating bida. Paliwanag pa ni Liu Munan na lubhang nasugatan ang ating bida at sinubukan lang niyang alisin ang bomba na malapit sa kanya. Na kahit kayang patayin ni Jiang Ting ang Zhang leader ay ang buhay naman nito ay nasa panganib. Sinabihan ni Liu Munan ang ating bida nang may pag-aalala na huwag nang gagawa ng mga ganong bagay habang namumula. Hindi nakapagsalita si Jiang Ting sa kanyang narinig. Biglang nagsalita ni Zhang Fengyi sa dalawa na nasa tamang edad na para ma-inlove.
Sabay tanong kung ipinapakita ba nila sa kanya ang ganong eksena. Napaka-bitter haha-joke. Nagsalitang mula ang Zhang leader na pinaghandaan niya ng matagal ang bagay na iyon kaya hindi niya hahayaang makaalis ng buhay si Jiang Ting. O magiging banta ito sa kanya sa hinaharap. Biglang sumot sa lupa ang bloodline centipede ni Zhang Fengyi at lumabas sa kinatatayuan ng ating bida at Liu Munan. At tuluyan sila nitong napalibutan. Nagulat si Liu Munan sa mabilis na pangyayari. At tuluyan na silang pinalibutan ng buong katawan ng centipede. Sinabihan ng ating bida ang Zhang leader na puro peren ito kalokohan hanggang ngayon habang yakap ng ating bida si Liu Munan. Sinabi ng Zhang leader na mamatay na ang mga ito. Ilang sandali lang ang katawan ng centipede bloodline ay unti-unting nagbibitak at sisabog na ito, si Zhang Fengyi kung bakit may ganun kalakas na kapangyarihan ang dalawa. Habang yakap ng ating bida si Liu Munan ay sana all na lang Sao Jiang Ting hehe ay gumamit pala ng Black Evil Fulu si Liu Munan para wasakin ang centipede na pumulibot sa kanila. Sabay nagsalita si Liu Munan sa ating bida na ayos na ang lahat. Nahiya naman ang dalawa sa kanilang ginawa at naglayo. Napatanong ang ating bida sa kanyang isip kung bakit may hawak na Black Evil Fulu si Liu Munan. Nagsalita si Liu Munan na dahil si Master Zhang ay naging mapangahas ay may isang tao lang siyang tatanungin para humusga. Sabay pag-activate sa Black Evil Fulu, naisip ni Zhang Fengyi na kung iyon ang enchantment ng pag-summon ng Panlong Mansion. Ilang sandali at tuluyan nang na-activate ang Black Evil Fulu at naglabas ito ng makapal na pula at itim na aura. Sa loob nito lumitaw ang isang lilang figure na may anyong tao. Sabay tinawag nito ang Zhang leader na Zhang Fengyi. Ang lumitaw na figure ay si Qi Xiuming ang manager ng Left Mansion ng Panlong Mansion. Nagtanong ito sa Zhang leader kung bakit hindi nito sinunod ang kanila utos matapos nitong marinig ng 2 bises. Nagulat ang Zhang leader sapagkat ang tinawag ng babae ay ang mismong manager ng Left Panlong Mansion. Sabay napatanong sa isip nito kung sino ang babaeng ito. Nang hingi ng tawad ang Zhang leader sapagkat nawala lang siya sa kanyang sarili at sinabing aalis na siya kaagad sa lugar na ito. Pumayag ulok sa buong katawan. Sabay nagpasalamat si Zhang Fengyi sa manager sa pagiging mabait nito. Napaisip ang ating bida na halos itaya na niya ang kanyang buhay para talunin si Zhang Fengyi ngunit ang Panlong Mansion ay nagawang masaktan si Zhang Fengyi nang hindi ginagamit kahit na isang daliri. Napagtanto ng ating bida na ganito pala kalakas ang Panlong Mansion. Tumalikod si Zhang Fengyi sabay na iisip na ginamit ng Panlong Mansion ang kanilang Zhang family para masakop ang Jiang family pero nagawa pang putulin ang kanyang braso. Naisip niya na siya ang lubo na mananalo sa larong ito pero ang Panlong Mansion. Ang hunter agad tumakas ang Zhang leader habang sinasabi sa isip na magkikita silang muli ng ating bida. Nagsalita ang manager sa ating bida na nagawa nitong maayos ang Jiang family at nagawang labanan ang Zhang family ng siya lang. Bumilib ang manager dahil sa ganong edad ay nagawa na ng ating bida ang mga bagay na iyon. Sabay sinabihan ng manager si Liu Munan na marunong itong kumilatis ng tao. Namula na lang si Liu Munan sa sinabi ng manager. Sinabi ng manager sa ating bida na kapag hindi siya komportable ay hayaan niyang samahan siya ni Munan sa kanyang tabi palagi bilang tagasunod nito. Sinabi pa ng manager na naririnig niya ang reputasyon ng ating bida noon pa. Sabay inalok ang ating bida kung pwede silang maging magkaibigan. Sinabing muli ng manager na napaka-busy niya sa ngayon kaya kung maaari na lang bang bumisita ang ating bida sa kanilang Panlong Mansion. Ilang sandali lumabas sa kanyang katawan ang spirit ng kanyang ancestor Jiang Yu at sinabihan ng ating bida na huwag papayag sa inaalok ng taga-Panlong Mansion. Sinabi ng kanyang ancestor Jiang Yu na hindi siya nakialam sa mga laban ng ating bida ngunit hindi hahayaan na pumayag ang ating bida sa alok ng manager. Mungkahi pa nito na ang lahat ng mga masters na inimbitahan ng Panlong Mansion ay nauwi sa pagiging tagasunod ng mga ito at ang iba ay namatay. Hindi naman pinansin ng ating bida ang sinabi ng kanyang uncle Jiang Yu bagkus tinausap ang manager Qi na may katanungan siya kaya pakiusap ay sagutin nito ng maayos. Matapang na tinanong ng ating bida ang manager na kung may kinalaman ba ito sa pagkamite ng kanyang ama. Sumagot ang manager ng oo. Mungkahi nito na ang mga taga-Panlong Mansion ay palaging inaamin ang kanilang mga ginawa. Paliwanag nito na ang ama ng ating bida ay pumasok sa solid ng kanilang kayamanan nang walang pahintulot.
Sabay tanong sa ating bida na bakit lang sila mauupo at manunod habang nangyayari iyon. Napagtanto ni Liu muna na namatay pala ang ama ni Jiang Ting sa Panlong Mansion kaya pala hindi ito komportable sa kanya ngayon. Sabi pa ng manager na ang kaawa-awang iyon ay nagkaanak ng may pagkamuhi. Nagsalita muli ang kanyang Uncle Jiang Yu at sinabing ang mga taga Panlong Mansion ay palaging mapanira at alam kong kinamumuhian mo ang mga ito. Sinabi nito sa ating bida na wag ito mag-alala dahil kahit mawala ang kanyang espiritu ay tutulungan pera niya ang ating bida na labanan ang mga ito. Nagsalita si Jiang Ting sa manager na ikinalulugod niyang tanggapin ang imbitasyon ng manager bilang kanilang panauhin. Nagulat ang dalawa sa kanilang narinig sapagkat hindi nila inaasahan ang naging sagot ng ating bida. Tumawa at natuwa ang manager sa sagot ng ating bida at sinabi nito na mabuti at mag-iintay ito sa Panlong Mansion. Sa isang banda sa isang bakuran dumating at lumuhad si number 97 sa kanilang sect leader sabay nagmungkahi na nawala ang Golden Kailan Sword matapos nun pinabalik na siya ng sect leader. Sinabi pa nito na kung intensyon ba nito na ibigay talaga ang Golden Kailan Sword kay Jiang Ting. Sumagot ang sect leader na wag na magtanong pa ito ng mga bagay na hindi kailangan kaya umalis na ito. Nang makaalis na si number 97 ay kasunod ng utay-utay na paglaho ng maskara nito. Habang sinasabi na tapos na ang laban ngayong gabi, nang mawala ang maskara bumungad ang mukha ng sect leader at ito pala ay si Liang na tumutulong sa ating bida na nasa Yuan Lin Yard. At sinabing makalipas ang ilang taon ng Jiang family ay nagkaroon ng pag-asa. At nakabalik na si Kaiyo. Ilang sandali tumatakbo ang apo ni Li ang kasama ang ating bida habang pasan-pasan ang nanghihina na si Jiang Kaiyo. Sinabi ng apo ni Li Yang na dumating na ang lalaking iniintay nito. Sa gusto ng part 13 maaari bang mag-subscribe sa ating channel at mag-comments at likes na rin para alam natin.